Nagsimula ng magpatupad ng 4-day work week ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasabay ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ipag-utos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bunsod ng problema sa mataas na presyo at supply ng mga produktong petrolyo na dulot ng tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, nilinaw ng kalihim na hindi tumitigil ang mga konstruksyon ng mga proyekto ng DPWH. Oo, kailangan naman. Order ng Pangulo yan. Lahat kami mag-implement. Pero sa project, yung dito, hindi may, sa opisina lang yun. Sa mga project, hindi walang ganon. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga proyekto natin. In fact, pinipilit nga namin ni Sec Bano, 24/7 na tayo. Samantala, nag-issue na rin ng memorandum ang Department of Transportation o DOTR sa mga kawani nito kaugnay ng 4-day work week setup. Ngunit ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, kailangan ay may hybrid solution dito. Habang may ibang attached agencies din ang kagawaran na hindi pwedeng mag-operate ang lahat ng tauhan sa ilalim ng 4-day work week schedule. Pangunahin na dito ang mga frontline agencies gaya ng Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Naka-work from home naman ang iba pang mga non-essential workers at nagpapatupad na rin ang ahensya ng carpooling at pagbabawas ng fleet o mga ginagamit na sasakyan. Pinatupad na rin natin ang ating carpooling, fleeting, no? Kailangan bawasan. We suspended travels. Utos din niya ng Pangulo, yung mga pupunta sa ibang bansa, ibang lugar, para lang sa mga ganitong seminar. If we find it not necessary, we suspended it, kinansela rin namin. Dagdag pa ng kalihim, hinihikayat nila ang mga senior official at iba pang empleyado ng DOTR na gumamit ng mga pampublikong transportasyon. Kakibat nito ay tiniyak rin ng opisyal ang patuloy na pagsasaayos ng serbisyo ng mga tren na inaasahang mas magagamit ngayon ng mga commuter. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon.